Mag-camping sa isang isla dito sa Samar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Enjoyin ang katahimikan sa ilalim ng malamig na buwan. Sabayan ng panghuhuli ng mga fresh na alimango at manguha ng mga sariwang shell galing sa dagat. Mag-ihaw ng native na manok, magluto at kumain sa ganito kagandang lugar. Tara, samahan nyo na naman kami sa aming panibago na namang adventure. Dito lang yan sa Samar. Last summer, we were wild, we were free. Every kiss tasted like sweet iced tea. We were tan lines, late nights, two hearts on fire, burning like the tires on my old Goodyear wires. We thought forever. Bayaran na. Oray, pababayaran na ni. Ako kang pwede do. Tama namin si Hey Hey. Sa Moana. Ano? May trapal man dyan. Warit awan din ay pag ko na ilagawhan. Kita na sisi. Kami sisi. Pagsapla ka mo ko ha. Ato na lang kita dito. Mga kanina tayo kanina niya. Guys, dito na kami nag-camp. Dito na namin napili mag-camp kasi kapag nag-high tide, yung tubig umabot hanggang dito. Safe naman kasi dito. Safe naman kami dito kasi makikita nyo. Wala namang nyug na babagsak sa tent namin. Ayan. So ang problema namin ngayon, wala kaming dalang panindi. Nakalimutan namin yung dala namin panindi dun sa pantalan. Tapos yung bangka na sinakyan namin ay umalis na din. Ngayon ang problema nito guys, paano tayo makakaluto? May dala pa naman kaming native na manok para sana lilitsunin namin. Kaso ang problema, wala kaming panindi na dala. Ayan, kung makikita nyo, dito tayo sa Dalampasigan, dagat, tapos yan, bundok. Ngayon maghahanap kami ng paraan kung paano kami makakaluto. Yung kasama ko si Rona na yun, kumuha siya ng kawayan. Titingnan namin kung makakapag DIY kami ng apoy. Pag ito inano natin, ganyan pababa. Iikot. Iikot. Oo. Iikot. Ito yung iikot ka ganun. Ito pa. Ano lang tayo, hindi pa nakakapagod. Tsaka nandito yung ano. Dito yung isa pang ganito kawayan. Sige daw, Yung papatungan natin. gawin natin. Meron ako dito ganito eh. Ewan ko lang kung mapulto, kung sisindi. May panindi to eh. Lobat kasi. Ito, panindi ng sigarilyo. Charge ko lang muna. Hindi yan. Shoot mo. Saka. Diba? Effective. Buti na lang. Ikaw nagselba sa amin. Di umubran yung ano namin kanina eh. Yung life hack. Dito nga susubukan namin kung kayang sindihan or mapaapoy ng dala naming chargeable cigarette lighter. Itong kinuha ni Ronan na tuyong dahon ng saging.
Dapat talaga full charge na. Hindi, ano lang, ganyan lang talaga siya sumindi. Tapos mamamatay. Sila na ata to eh. Sila yan. At habang gumagawa kami ng paraan para magkaroon kami ng apoy, ay bigla na lang kaming may narinig na bangkang paparating. Pero may paparating na bangka eh. Baka binalikan kami nila Papa. Ayan, may paparating na bangka eh. Pasalamat na lang kami at narinig nila yung sinigaw namin kanina bago sila umalis na wala nga kaming panindi. Sakto guys. Binalikan nila kami. Mahirap talaga gumawa ng apoy kapag ganitong umuulan dahil wala kang makikitang tuyong dahon or mga pwede nating gawing panggatong sa paligid dahil nga basa dulot ng pag-uulan. At hindi lang nga pala lighter yung nakalimutan namin, pati yung pamana namin ay nakalimutan din dalhin. Pasalamat na lang kami at binalikan nila kami. Ayan guys, oh. May rainbow. Linaw oh. May ganyang kagandang rainbow. Ganito kagandang campsite. Solid. At dahil umuulan nga, ibig sabihin ay wala kami makikitang tuyong kahoy na pwede namin gawing panggatong. Kaya naisipan namin na magbaon ng uling. At dito may nakita akong palutang-lutang na plastic sa dagat kaya kinuha ko na rin. Para hindi kami mahirapan magpaningas ng uling na daladala namin. At dahil nasa dalampasigan tayo, kaya malakas yung hangin. Sinabayan ng konting paambon-ambon. Kaya kumuha kami ng dahon ng nyug para iharang dun sa lutuan na ginawa namin. Para hindi ito mabasa ng ulan. Pagkatapos namin magpakulo ng tubig ay sisimulan na nga namin linisan tong native na manok na dala namin. Balak nga pala namin tong litsunin guys. At habang nililinis namin yung manok ay nagsaing na rin kami dito. At dahil nandito tayo sa isla at limitado lang yung sangkap na dala natin, kaya simpleng paglilitsyon lang yung gagawin namin dito. Dito ay meron kaming dalang bawang, sibuyas at luya. Paghahalo-haluin lang namin yan at lalagyan namin ng toyo para magsisilbing pang marinate na din dun sa lilitsunin natin na manok para mamaya. Gumawa lang ako ng ano guys, pamahid namin sa lilitsunin namin na manok. Itsura ng ano namin, campsite namin. Nagtayo lang ako dito ng dalawang kahoy para may masabitan niya ng portable natin na ano, plastic water jug. Tapos ito yung sinaing namin. Nagdala nga pala kami ng ano dito guys. Nagdala kami ng uling. Ito. Kasi umuulan kaya panigurado mahihirapan kami sa panggatong. Kaya uling na lang yung dinala namin. Binabantay ko yung sinaing dito. Tapos si Ronan andun. Yan, yung ilaw na yan. Lilinis yan yung manok na lilitsunin namin. So pagkatapos hugasan sa dagat ni Ronan yung manok na lilitsunin natin. At dito nga sinimulan na namin to i-prepare. Bali pinalamanan lang namin yan ng bawang, sibuyas at luya. Nang sa ganun kapag nilitsyon namin to ay bumango siya. At syempre pangpasarap na din at pandagdag panlasa. At hinanda ko na nga dito yung paglilitsyon na namin ng manok. Bali gumawa lang kami dyan ng pa-letter Y na kahoy na kinuha lang din namin sa tabi-tabi para gawing ikutan ng lilitsunin natin na manok. At gumawa na rin kami ng pantuhog gamit ang sanga ng kahoy. At itinali lang namin yung lilitsunin namin na manok. Nang sa ganun ay sasabay lang ito sa pag-ikot ng kahoy. At habang hinihintay namin na maluto yung sinaing namin, napagpasya na nga namin ni Ronan na manghuli muna ng iilang alimango na pwede din namin iulam. Magandang pagkakataon nito dahil medyo mababa ang tubig at nakalitaw pa yung mga bato. Dahil kapag ganitong mababa pa ang tubig ay naglalabasan nga yung mga maliliit na alimango na kung tawagin dito sa Samar ay bagulan. Maliit lang to guys at hindi siya lumalaki katulad ng mga alimango sa putikan, pero napakasarap nito at napakatataba. So ito na nga yung mga nahuli namin guys at medyo marami-rami na rin yan at saktong-sakto na yan para sa amin dalawa.
malayo. Oh. At dahil nga inabutan na kami ng dilim, at kung hihintayin pa naming maluto yung lilitsunin namin na manok, ay anong oras na tayo makakakain. Kaya napagpasya namin na ito muna ang iulam namin dahil mabilis lang ito lutuin dahil pakukuluan lang ito. At pagkatapos nga maluto ng alimango na nahuli namin, ay isusunod naman namin ay lilitsunin na namin tong native na manok natin. Para habang kumakain kami, ay naluluto na rin siya ng dahan-dahan. At habang naglilitsyon nga kami ng manok dito, ay pinuntahan nga tayo dito sa campsite ng isa nating kaibigan. Bali, nanguhuli nga din pala sila ng alimango dun lang sa kabilang isla. At nakita nila yung ilaw ng camp namin. Kaya pagpasyahan na rin nila na bisitahin kami. At kung nanood kayo nung nakaraan natin vlog, siya nga pala si Kagawad Lino. Siya nga pala yung kasama natin yung nanguha tayo or nanghuli tayo ng butete sa dagat. At kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, ay puntahan nyo na lang sa ating page para panoorin dahil napakasolid din talaga nun yung nanguha kami ng butete or kung tawagin dito sa kanila ay tikboy. At dito nga inalok niya na rin kami kung gusto namin kumuha ng mga nahuli nilang bagulan. Dito nga sa Samar, basta masipag ka lang ay makakalibre ka na ng mga ganitong klase ng ulam. Niyaya nga namin silang kumain ngunit tumanggi sila dahil naghahabol nga sila sa oras dahil pag inabutan sila ng pagtaas ng tubig ay wala na sila mahuhuling bagulan or alimango. Yes, kaya tayo. Kahit walang timpla, masarap na, matamis. Inihaw na atay ng manok. Guys, bagulan nga pala tawag na ito dito sa Samar. Yung ganitong kaliit na alimango. Maliit lang siya pero mataba. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan guys, oh, maliit lang pero mataba. Guys. At pagkatapos nga namin kumain ay ito namang lechon manok yung aming lalantakan. Napakalamig nga dito sa isla na pinagkampingan namin. Kaya minabuti na rin namin na magdala ng konting alak para na din pampainit at the same time ay pampaantok na rin. Unang shot para sa mga bago nating followers. Salamat po sa inyo. Solid. Tama-tama lang talaga yung pampainit na dala namin dahil maya-maya ay inantok na rin kami.
At pagkagising nga ng kasama ko ay napagpasya muna namin magkape. Kaya dito ay pinabaga na namin yung uling na dala namin para makapagpakulo na kami ng tubig. Kumapal yung ulap dun ah. Oh, ano yan? Ano na? Araw. Di ulan. At habang naghihintay nga kami ng susundo sa amin, ay napagpasya muna namin na mamangti muna dito sa tabing dagat. Pamamangti ay ibig sabihin ay pangunguha ng iba't ibang klaseng shell na pwedeng kainin sa tabing dagat. Bali, i-upload ko na lang ng hiwalayin yung video neto dahil medyo humahaba na yung video natin. At dito nga may nakita kaming 3 aso na papunta dun sa campsite namin. Wala na yung ulam namin, guys. Binira ng mga aso kanina. At dahil nakalimutan namin isabit yung ulam namin kaya nadali ng mga aso. Kaya no choice na lang kami dito kung hindi magkape na lang para sa aming pananghalian habang nag-aantay ng susundo sa amin. May kasamang umang. At bago pala magtapos yung video natin ay gusto ko lang magpasalamat sa mga bago nating followers. Hindi ko na nga po pala kayo may shoutout dahil napakarami nyo po palang mga bagong sumuporta sa ating page. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung trip mo pa makapanood ng mga ganitong klaseng content adventure, baka naman pwede mong i-follow yung page natin at i-like at i-share mo na rin. Sa simpleng pagla-like at share mo nga ay napakalaking tulong na yan para sa page natin para lalo tayong mag-grow at makagawa pa ng mga ganitong kasolid na adventure. Maraming salamat po sa inyo sa aking mga tagapanood. Last summer